Part 7. Ano bang gusto mong pag-usapan natin at sinadya mo pa talaga ako dito sa bahay? Umayos ng upo si Hendrix upang makausap at ibigay ang kanyang buong atensyon sa anak. Dad, humugot ng malalim na hininga si Paxton. Pinilit mo akong magpakasal kay Jillian at pinagbigyan kita. Kaya sana ay ako naman ang pagbigyan mo ngayon. Gusto ko nang tapusin ang walang kwenta naming pagsasama. I want to marry the woman I truly love. And that's Lily. Matagal na tinititigan ni Hendrix ang anak. Umaasa si Paxton na pakikinggan ng ama ang kanyang hiling, ngunit ganun na lang ang pagkabigo na naramdaman niya nang umiling ito. I'm sorry, son, but I can't give you that. Lily is no good for you and you think that Jillian is the right one for me. Pagpuputol ni Paxton sa sinasabi ng ama sa matinding sama ng loob. Dad, hindi ko siya mahal. At kahit kailan ay hindi ko siya matututunan na mahalin. Si Lily lang ang tinitibok ng puso ko. Wala nang iba. Hindi pinalanas ni Hendrix ang pagtataas ng boses ng anak. At kailan mo pa kwinestayon ang mga desisyon ko? I know what I'm doing. Buhay ko ito, Dad. Matanda na ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Please, let me handle my own life. Aniya na puno ng pagsusumamo sa ama. Kulang na lang ay magmakaawa siya at lumuhad sa harap nito. Umiling si Hendrix. I'm doing this for your own good. I'm saving your life and your future. Don't you dare ever question my decision, Paxton, madiin itong sinabi. Napasalampak na si Paxton sa sahig sa matinding frustration na nararamdaman niya. Sinabunutan niya ang kanyang buhok. He respects his father so much. The whole world knows that. Ngunit tama ba itong ginagawa nito na pangingialam sa personal niyang buhay? Sa pagpili ng babaeng makakasama niya habang buhay. Please, Dad, let me have my happiness, aniya sa basag na boses. Learn to know and love your wife if you want to have your happiness. And don't you dare do any stupid things behind my back, babala ni Hendrix sa kainiwan ng anak sa library. Mariin na kumuyam ang kamao ni Paxton at sinuntok ang sahig. How can his father be so cruel? Umalis din agad si Paxton sa bahay ng mga magulang at hindi na hinintay ang hapunan na ipinangako sa ina. Paano pa ba siya makakakain sa tindi ng sama ng loob niya? Pagka-uwi ni Paxton sa kanyang bahay ay dumiretso agad siya sa kusina. Lalong tumindi ang inis ng binata nang maabyutan ang asawa niya, kuno, na mag-isang kumakain. Tamtatawa pa ito habang may kachat sa cellphone. Kumunat ang noo ni Paxton at tumaas baba ang dibdib. May lalaki ba ito? Mabilis namang ibinaba ni Jillian ang kanyang cellphone nang mapansin si Paxton sa may bakana ng kusina. Tumikim siya. Anong sasabihin niya? Day off nila Abby at Manang Glory tuwing Sabado, kaya natural na wala ang mga ito at nagsiuwi sa pamilya. Ang nalala doon ay silang dalawa lang ni Paxton ang natira sa bahay. Akala niya ay mail late ulit itong uuwi, pero kabaliktaran naman ang nangyari. Sinaman siya ng tingin ng lalaki bago nagtuloy sa ref upang kumuha ng maiinom. Aayain ba niya ito sa pagkain? Aba malamang. Bahay ito ni Paxton. Pati ang pagkain na niluto niya ay galing sa kusina nito. Nagbuga ng hangin si Jillian bago nagpas siyang kausapin ito. Kay, kumain ka na ba? Kumain ka na. Di bale at malapit na akong matapos, pag-aalok niya dito. Tinapunan lang siya ng tingin ni Paxton at nilampasan. Ngunit hindi pa ito nakakalayo ng malakas na kumalam ang sikmura nito. Nagulat si Jillian at hindi niya napigilan ang bumunghalit ng tawa. Masama pa rin ang mga tingin ni Paxton pero hindi nito mapigilan na mapatingin sa kanin at ulam na nasa lamesa. Iritado nitong binaklas ang suot na necktie at padabog na naghila ng upuan. Nagulat naman si Jillian nang umupo ito sa harap ng hapag. Seryoso, sesaluhan siya nito. Anong tinutunga-tunganga mo riyan? Get me a damn plate. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo si Jillian upang ikuhanan ito ng plato. Nasa state of shock pa rin siya kaya hindi na siya nakaalma pa sa balasubas nitong pananalita. Bicol Express. Anito habang diskampyado na nakatingin sa ulam na niluto niya. Para itong maarte na babae na namimili ng pagkain. Baka nilagyan mo ito ng lason at plano mo talaga akong patayin. Dagdag pa nito. Umikot ang mga mata ni Jillian at ngali-ngali niya itong tusukin ng tinidor. Hindi naman kita pinipilit na kumain
At kung may lason ito ay dapat kanina pa ako bermulagta dito. Tinapunan siya ni Paxton ng nagdududang tingin. Make sure that I won't end up dead or else. Banta pa nito bago kumuha ng kanin at ulam. Hindi na ang pinansin ni Jillian ang lalaki at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ang arte. Ang sarap batukan ng sandok. Samubo naman na si Paxton. Kung hindi lang talaga siya gutom ay nang kanyang kakainin ang luto ng babaeng ito. Ngumuya siya ng ilang beses at natigilan na bumaling kay Jalen. Ang luto lang ni Manang Glory siya talaga nasasarapan. Natikman na rin niya ang Bicol Express na luto ni Manang pero ibang-iba ngayon ang lasa ng kinakain niya. Sumandok ulit siya at samubo. Iba talaga ang lasa. Hindi na napigilan ni Paxton ang sarili at sunod-sunod na samubo. Lihim naman na napangisi si Jillian nang makita kung gaano kaganado ang binata na kumain. Kulang na lang ay ipasuri nito ang ulam sa mga eksperto pero tingnan mo ngayon, parang ginutom ng ilang taon kung makasubo. Natawa na lang si Jillian nang mabilawkan si Paxton. Nasa gilid niya ang tubig pero hindi siya nag-abala na bigyan ito. Water. Senggal sa kanya ni Paxton. Namumula ang buong mukha nito habang pinapagpag ang dibdib. Haha, okay, aniya nang makitang nagkukulay ube na ang mukha nito. Mahirap na kung matuluyan si Paxton. Nakakahiya ang cause of death nito kung nagkataon. Malalim na napahinga si Paxton nang maubos nito ang laman ng baso. Are you trying to kill me? Bulyo nito nang makabawi. Ha, bakit kasalanan ko pa na nabulunan ka? That's not what I meant. Nakita mo nang ang inuubo ako, hindi mo pa ako inabutan ng tubig. You were just sitting there, watching me die. Tumawa si Jillian saka umikot ang nga mata. Hindi naman ako ganun kasama para gawin iyon. Naghahalusinate ka lang. Hallucinate. Tingnan mo nga at tumatoy ka pa. Tuwang-tuwa ka sa nangyari. Nangangailiti nitong sigaw. Kasi nakakatawa ang itsura mo. Para kang natatae na ewan, tawa ni Jillian saka bumalik na sa pagkain na nangingiti. Ang sarap palang asarin ng lalaking ito. Napatiimbagang naman si Paxton habang nagtitimpi na nakatingin kay Jillian. How dare this woman? Ito ang rason kung bakit nasa miserableng sitwasyon siya tapos heto ngayon at pinagtatawanan pa siya. Ang kapal ng mukha. Kung pilipitin niya ang leeg nito at ito ang matigok imbes na siya. Oo nga pala, ani Jillian nang maalala ang isa sa mga pag-uusap nila ng kanyang mama. Binalingan niya si Paxton na hindi na mitsura ang mukha. Gusto ka nga pala na makilala ni mama. Gusto ka niyang makita, what? Hell no. Mabilis nita-reach sikmat sa kanya. Napangiwi si Jillian. Sabi na nga Isang ex-Navy si Joseph, ito pero ayon na rin sa pagkakakilala nila dito ay nakabase na ngayon ang lalaki sa Espanya. Biyudo ito at ang nakakalungkot pa doon ay wala itong naging anak ni isa sa yumaong asawa. Lahat ng pagdududa na naramdaman ni Jillian dito ay biglang nawala nang makilala nila ito ng mabuti. Sobrang bait ni Joseph at palatawa. Kahit na may edad na ito ng kaunti ay matikas pa rin ang tindig at pangangatawan. Hindi siya bulag. Kitang-kita ni Jillian ang pagmamahal na nararamdaman ng dalawa para sa isa't isa, kaya hindi na niya hinadlangan ang pagmamahalan ng dalawa. Kasalukuyan na ring inaayos ng mga ito ang mga papeles na kakailanganin ng mga ito pal-iPad sa Espanya kung saan nakatira si Joseph. Oo, gusto ng lalaki na kunin at doon na sila tumirang lahat. Sobrang bilis ng mga pangyayari pero may tiwala si Jillian. Sasama rin ang Kuya Ruben niya. Siya lang ang matitira dito. Ito na sana ang pagkakataon niya na makatakas kay Paxton at sa sitwasyon na kinalalagyan niya pero ayaw ng katawan niya. Mas gugustuhin niyang manatili ng Pilipinas. Alan niyang mapapalayo siya sa pamilya pero ewan ba niya at ayaw niyang sumama. Ngayon nga ay nasa airport na silang lahat. Lumuluha ang nanay niya at pilit na sinasabing sumama na siya ganun din ang Kuya Ruben niya. Please anak, sana ay magbago pa ang isip mo. Gusto ko sana ay sama-sama tayo. May iwan kang mag-isa dito, ungot ni Carmela sa anak. O baka naman hindi mo maiwan ang asawa mo kaya ayaw mong sumama sa amin. Mas importante na ba ang lalaking iyon kaysa sa amin na pamilya mo? Wika naman ng Kuya Ruben. Niya na halatang nagtatampo. Bumantong hininga si Jillian. Nay, kuya, malaki na ako. Hindi na ako bata. Kaya ko ang sarili ko. At isa pa ay nasa Pilipinas lang naman ako. Ako nga itong nag-aalala sa inyo dahil pupunta kayo sa ibang bansa, walang kakilala,
kaya nga sumama ka na para may kasama kami doon, singit ng Kuya Ruben niya. Sorry talaga pero ayaw kong sumama sa ngayon. Pero kung sakaling magbago ang isip ko ay sasabihan ko kayo, pagpapalubag niya ng loob ng mga ito. Binalingan ni Jillian si Joseph na nasa tabi ng kanyang ina na pangiti ng iti lang. Nag-aaral ito ng Tagalog pero hindi pa ganun kalalim ang nalalaman nito. Maaaring may pamilyar dito na mga salita pero hindi pa nito naiintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Nginitian ni Jillian ang lalaki. Matangkad ito kaya kailangan pa niyang tumangala ng kaunti dito. You already have my blessing and I trust you so please, take care of my family for me. Malawak na ngumiti sa kanya si Joseph. That's a promise. I hope that you'll come in Spain if we get married. Your mother will be happy if you were present on that day. Napansin ni Jillian ang bahagyang pamumula ng mukhang kanyang ina kaya hindi niya napigilan ang tumawa ay taksuan ito. Look oh, she's blushing, aniya kay Joseph. Mahina naman itong tumawa at kiniliti pa ang kanilang ina. Ang kapatid naman niya ay natatawa na rin. Hey, tigilan niyo nga ako. Ikaw Jillian ha, winawala mo ang usapan. Galit-galit na wika ng kanyang mama upang pagtakpan ang tunay na nararamdaman. Natatawang niyakap ni Jillian si Carmela. I love you, ma. Mag-ingat kayo palagi doon. Alagaan niyo po ang sarili niyo lalo na yang puso mo. Kahit na mabuti na ang kalagayan ng kanilang ina ay hindi pa rin maiwasan ni Jillian ang hindi mag-alala para sa kalusugan nito sa puso. Grabe kasi ang hirap at dagok na pinagdaanan nila noon. Para na siyang nagkaroon ng trauma at hindi niya maiwasan ang hindi mapraning minsan. Sumunod niyang niyakap ang Kuya Ruben niya. Bantayan mo si mama, ha? Aniya dito mahigpit siyang niyakap ng kapatid. Ako na ang bahala. Mag-iingat ka dito. Tawagan mo lang ako kapag nagkaproblema. Sunod-sunod na tumanggo si Jillian. Noong tinawag na ang mga pasahero ay hindi niya mapigilan ang maging emosyonal. Tumulo ang mga luha niya at muling niyakap ang nanay at kapatid niya. Isinama na rin niya si Joseph. Madaming bilin ang kanyang ina sa pagitan ng mga pag-iyak. Pinyunasaan ni Jillian ang mga luha habang pinapanood ang pag-alis ng mga ito. Ang totoo niyan ay ayaw ng kanyang mama na umalis ng Pilipinas lalo na nang sinabi niyang hindi siya sasama. Siya lang talaga itong pumilit dito. Nagtampo pa nga dahil parang pinapaalis niya ito. Huminga ng malalim si Jillian bago tumalikod at umalis na ng airport. Mas maganda na ang ganito. Makabubuting pamanta ang mga ito sa ibang bansa nang walang nakakaalam. Kapag may nagtatanong noon ng mga kapitbahay ay sinasabi nilang sa Singapore, hindi sa Spain. Tahimik na pumasok si Jillian sa loob ng taxi. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ilang araw na siyang hindi mapalagay. Hindi mapanatag ang loob niya. Para bang may malakas na bagyo ang paparating. Hinaplos ni Jillian ang kanyang mga braso nang unti-unting tumindig ang kanyang mga balahibo. Bakit ba ganito ang nararamdaman niya? Saan tayo, ma'am? Napapitlag siya nang magsalita ang taxi driver. Tumikim siya at sinabi ang address ni Lance. Nag-aaya kasi ito ng tanghalian sa bahay nito. Hindi naman niya ito matanggihan. Nagpaalam naman siya sa trabaho na hindi siya makakapasok sa araw na ito. Welcome to my humble house. Salubong ni Lance sa kanya na tuwang-tuwa. Agad siya nitong hinayla papasok sa loob ng bahay nito kaya napasunod na lang siya. Napasimangot si Jillian habang inilibot ang paningin. Hindi ito bahay kundi mansyon. Ang laki ng bahay nito pero mag-isang lang naman na nakatira. Abay malamang na malulungkot talaga ito. Gusto sana niyang tanungin ang tungkol sa pamilya ni Lance pero nagpigil siya. Mahirap na at baka may maapakan siyang bomba. Meron naman siyang nakikita na ilang mga katulong pero iba pa rin kapag kapamilya. Here, maupo ka muna dito. May kukunin lang ako saglit. Iniwan siya ni Lance sa malawak na sala at mabilis na kumari pa ng alis. May nakahanda ng merienda sa kaharap niyang lamesa pero hindi iyon pinansin ni Jillian. Napako ang tingin niya sa mga larawan na nakasabit sa pader. Tumayo siya at nilapitan ito. Madaming mga larawan, mga luma at bago. Ngunit ang mga mata niya ay nakapako lang sa isang tao sa isang larawan ng batang lalaki. Sa isang frame ay may dalawang batang lalaki doon na nakasakay sa tigisang kabayo. Ang isa ay malawak ang ngiti sa camera na agad niyang nahulahan na si Lance.
Parang nahihipnotismo na hinaplos ni Jillian ang larawan ng batang lalaki na nakasimangot. Mabilis na sumikdo ang puso niya. Sino ang taong ito? Bakit ganito ang nararamdaman niya? Kinakabahan siya at bahagyang pinagpapawisan. Jillian. Napaigtad sa gulat ang dalaga nang may kumalabit sa kanya mula sa likuran. Sinaman niya ng tingin si Lance habang sapo ang kanyang dibdib. Papatayin mo ba ako sa gulat? Malagat niya dito. Tumawa lang ang loko at nag-peace sign. Sorry, hindi ko naman alam na magugulatin ka pala. Anyway, look, I've got my own dog. Anito na tuwang-tuwa. Doon nga napansin ni Jillian ang hawak nitong tuta. Lumiwanag ang mukha niya at agad na kinarga ito. Ang cute. Ano ang pangalan niya? Lalong tumawa si Jillian nang magsimulang dilaan siya ng aso. Oh, his name is Perry. Naaaliw naman na sagot ni Lance. Akin na siya please. Aniya at nag-puppy eyes. Baliw. Binili ko nga para sa akin. Tawa ni Lance at inagaw na sa kanya ang tuta. Damot. Napasimangot si Jillian at humalukip-kap. Doon niya muling naalala ang tungkol sa larawan at nagtanong. Sino nga pala itong kasama mo dito? Turo niya. Ang masayang mukha ni Lance ay biglang naglaho. Nakita niya rin ang pagdaan ng takot at guilt sa mata nito nang tumingin sa kanya. Lance hesitated to talk bago nagpas siyang sabihin kung sino ang lalaki. He's my cousin. Cousin. Anong pangalan niya? Nag-iwas ng tingin si Lance. Bakit ba parang natatakot ito? May itinatago ba itong sekreto? Umuwi ng araw na iyon si Jillian na naguguluhan. Madami sana siyang gustong tanungin kay Lance pero halatang umilwas ito. Ang dami nitong mga palusot tuwing susubukan niyang magtanong ng mga bagay tungkol sa pinsan nito. Nahihiwagaan tuloy siya. Bakit ayaw nitong sagutin ang mga tanong niya? Ano bang meron sa pinsan nito? Saan ka nanggaling? Iyon ang bumungad kay Jillian pagka-uwi niya. Naabutan niya si Paxton na nakasandal sa pintuan na para bang inaabangan talaga ang pag-uwi niya. Nanggaling ako sa bahay. May inasikaso lang ako doon, sagot niya sa malumanay na boses. Hanggat maaari ay ayaw niyang makipag-away dito. Ginabi na nga siya nang uwi dahil dumaan pa siya sa bahay nila upang siguraduhin na maayos ang lahat ng mga gamit na naiwan at walang makakapasok sa loob. Doon niya naramdaman ang paninibago. Sobrang tahimik ng kanilang bahay. Inatake siya ng matinding kalungkutan nang tuluyang mag-sink in sa kanya na nasa ibang bansa na ang kanyang mama at Kuya Ruben. Naisip tuloy niya kung tama ba ang naging desisyon niyang hindi pagsama sa mga ito. Tumango si Paxton, humalukip-kap at tinitigan siya. Hindi ka pumasok sa trabaho ngayong araw na ito. Nagpaalam ka ba sa head niyo? Kumunot ang noo ni Jillian. At kailan pa ito naging usyoso? 0 o naman. Nagpaalam ako ng maayos, sagot na lang niya. Hindi na muling umimik pa si Paxton at tinitigan lang ang dalaga. Maganda rin naman pala ito, ngayon lang niya napansin. Bumaba pa ang mga mata ng binata at hinagod ng tingin ang katawan nito. Bahagyang uminit ang pisngi ni Jillian. Nakaramdam siya ng matinding pagkailang sa ginawa nitong paghagod ng tingin sa kabuuan niya. Turnakim na lang siya at nilagpasan na si Paxton upang pumasok sa loob. Parang sinisilihan ang puwet niya sa mga titig nito. Hindi naman nakaligtas sa binata ang mabangong amoy ng dalaga nang dumaan ito sa harap niya. It was a different scent compared to what he usually smelled to Lily. It's just a mild sweetness of fruit but it's addicting. A tingling sensation stirred inside him. Wala tuloy sa sarili na nahawakan niya ang braso ng dalaga. Napaigtad naman si Jillian nang maramdaman ang kamay ng binata. Agad na nagkarerahan ang puso niya nang lingguinan ito. Bakit? May kailangan ka pa? Aniya sa nauutol na boses. Kanina pa niya napapansin na iba ang inaakto ng binata kumpara sa dati na kulang na lang ay sigawan siya. Hindi ito galit at hindi rin siya sinisigawan. Naninibago tuloy siya. Paxton. Antag niya dito nang makitang medyo natulala itong nakatitig sa kanya. Stay in my room tonight, bulong nito sa kanya. Nalaglag ang pangga ni Jillian sa narinig. Ano, tama ba ang pagkakarinig niya? Gusto nitong pumunta siya sa kwarto nito ngayong gabi. I said, dinikit ni Paxton ang katawan sa kanya at kulang na lang ay halikan siya. Spend the whole night with me. Parang mahihimatay si Jillian sa ginagawa at pinagsasabi ng lalaki. Marahas niyang binawi ang braso mula sa pagkakahawak nito at agaran na lumayo dito. Nababaliw ka na ba? Hindi pwede.
Why not random ni Jillian ang matinding pamumula ng kanyang mapisngi at kitang-kita lahat iyon ni Paxton. Muli niyang nilapitan ang dalaga. Paxton, sigaw ni Lily na papasok ng gate. Hindi pinalagpas ni Jillian ang pagkakataon na iyon at agad na kumari pa ng takbo papunta sa itaas. Sa sobrang taranta niya ay muntik na siyang masabsob sa hagdan. Kumurap-kurap si Paxton habang pinapanood ang dalaga sa pag-alis. Nawala lang ang tingin niya doon nang hinigit siya ni Lily upang silan ng halik. I missed you so much. Gigil nitong wika habang patuloy na hinahalikan ang binata. Kakauwi lang nito galing sa Guam at sa bahay agad ni Paxton ang tungo nito. I miss you too, sagot naman ng binata na bahagyang nalilito. Nangunyapit si Lily sa leeg niya. Sobrang ikli ng suot ng babae na parang kinapos sa tela. Kitang-kita ni Paxton ang dibdib ng dalaga na halos lumuwa na. Ano ang pinag-uusapan niyo ng babaeng iyon? You're even holding her arm? Tanong ni Lily na nakakaramdam ng matinding selos sa eksena na nakita kanina. It's nothing, Lil. Pinapagalitan ko lang siya, pagsisinungaling naman ni Paxton. Kumunat ang noo ng binata at napaisip kung bakit ganun ang inakto niya sa harap ni Jillian. Hindi niya maintindihan ang sarili na para bang nahipnotis mo siya. Did he just invited that woman in his room? Sinabi ba talaga niyang gusto niya itong makasalo sa kama niya? Bakit niya iyon nasabi? Ngunit wala namang masama kung ayain nga niya ang dalaga dahil asawa naman niya ito. He just want a taste of his damn wife, mali ba iyon? Teka, bakit ba nakakaramdam siya ng atraksyon dito? Tandang padamdam. Nakausap mo na ba ang daddy mo? Malambing na tanong ni Lily habang nakaupo sa kondongan niya. Mari na hinilot ni Paxton ang kanyang sentido. Sa dami ng iniisip niya ay hindi na niya alam kung ano ang uunahin pa. Yeah, nakausap ko na siya. Really? And then, she looks excited habang puno ng pag-asa ang mga mata na nakatingin sa binata. As usual, he's still against it. Biglang dimilam ang mukha ni Lily ngunit pinilit nitong ngumiti upang pagtakpan ang galit na unti-unting umaalpas sa dibdib. I don't understand your father. Bakit ba ayaw niya sa akin? Wala naman akong ginagawang masama ah. Hinaplos ni Paxton ang pisngi ni Lily at hindi na nagkomento pa. Just remember that I love you, iyon na lang ang tangi nitong sinabi. Niyakap ni Lily si Paxton upang itago ang galit na bamaha sa kanyang mukha. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Sinusubukan talaga ng mundo ang kanyang pasensya. Kamusta ka dyan, anak? Hindi pa rin ba nagbabago ang isip mo? Baka gusto mo nang lumipad papunta dito. Natawa na naman si Jillian, Leon na lang lagi ang bukang bibig ng kanyang ina kapag tumatawag ito. Naka-video call sila, halos isang buwan na simula nang umalis ang mga ito. So far, so good. Mahirap daw sa una pero mabilis naman na naka-adjust ang mga ito sa kultura ng bansa. May permanente na ring trabaho ang Kuya Ruben niya doon dahil tinulungan ito ni Joseph na ipasok sa trabaho. Hindi ko pa alam, Maria. Pero siguradong lilipad ako papunta dyan kapag ikakasal na kayo, sagot niya. Promise mo iyan, ha? Opo, Maria. Hindi rin naman kasi pwede na hindi siya dumalo sa araw ng kasal ng mga ito. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap ng ina ng makarinig siya ng komosayon sa labas. Hindi niya sana ito papansinin dahil baka tinopak na naman si Lily ngunit nang marinig niya ang mga pag-iyak ni Manang Glory ay dali-dali siyang nagpaalam sa ina upang alamin ang nangyayari. Bumaba si Jillian sa sala kung saan naroon si Manang Glory na umiiyak at inaalo ni Abby. Isang malakas din na harurot ng sasakyan paalis ang umalangaw-ngaw. Umalis ba si Paxton? Halos 12:00 na ng gabi. Nalilito na nilapitan ni Jillian ang dalawa at nagtanong. Anong nangyayari, Abby? Bakit umiiyak si Manang Glory? Grabe na kasi ang hagulgol ng matanda. Pati si Abby ay naluluha na rin. Si Sir Hendrix. Natigilan si Jillian sa pangalan na nabanggit. Bakit? Anong nangyari sa kanya? May nang-ambush sa sasakyan niya. Nasa hospital siya ngayon at kritikal ang kalagayan. Ang buong kabahayan ay napuno ng tensyon dahil sa balitang gumalantang sa lahat. Hindi makatulog si Jillian pagkatapos nun at natitiyak niyang ganun din si Manang Glory at Abby. Sino naman ang magtatangka na ambushin ang sasakyan ni Sir Hendrix? May mga kalaban ba ito? Dahil ba sa negosyo? Muling naalala ni Jillian na may balak nga pala itong tumakbo bilang politiko at malapit na nga ang politika.
Leon ba ang dahilan? Kinabukasan matapos ang trabaho ng dalaga ay nagpasya siyang dalawin si Hendrix sa hospital. Buong maghapon din nawala si Paxton. Hindi ito pumasok na naiintindihan ng lahat dahil nga kalat na nga sa lahat ng mga empleyado sa kumpanya ang nangyari. Laman din ito ng mga balita. Nasa top floor ng building ng private hospital ang kwarto nito. Malayo pa si Jillian pero natanong na niya ang ilang mga guard na nakabantay sa may pintuan. Meron ding mga nagkalat na mga pulis. Bigla tuloy na patigil si Jillian sa paglalakad at biglang mag-alangan kung itutuloy pa ba niya ang balak na pagdalaw. Hindi pa nakakapagdesisyon ang dalaga nang napansin na siya ng mga nagbabantay. Naging alerto ang mga ito at nakita pa ni Jillian kung paano inayos ang hawak ng mga ito sa kanya-kanyang mga baril. Napalunok siya nang may lumapit sa kanya na dalawang pulis. "Miss, may dinadalaw ka ba dito? Pwede ba naming malaman ang pangalan nyo? May dala po ba kayong ID? Pwede ba naming makita?" Sunod-sunod na tanong ng mga ito. "Zero, opo. Sandali lang po," wika ni Jillian sa natatarantang boses at sa nagmamadaling mga kilos ay dumukot siya ng ID at ipinakita sa mga ito. "Bibisitahin ko lang po sana si Sir Hendrix." "Ano mo si Mr. Zimmerman?" Ano ba ang dapat niyang sabihin? Na father-in-law niya ito. Baka bigla siyang barilin ng mga ito kapag iyon nga ang sinabi niya. "Kaibigan ko po siya." "Kaibigan?" Pinagmamasdan siya ng mga ito sa kaumiling. "Pasensya na kayo, miss, pero hindi po tumatanggap ng bisita sa ngayon ayon na rin sa ibinigay na utos sa amin. Ang mga kapamilya lang ang pwede." Nanlumo si Jillian sa narinig. Gusto rin sana niyang makita si Sir Hendrix pero wala naman siyang magagawa kundi ang sumunod. "Sige po. Salamat," wika na lang niya at umalis na. Ngunit hindi inaasahan ni Jillian kung sino ang makakasalubong niya pababa sa hagdan. Si Cynthia Zimmerman, ang ina ni Paxton. Agad na dumilim ang mukha nito sa galit at agad siyang sinugod. "Anong ginagawa mo ditong babae ka, ha? Ang kapal ng mukha mong pumunta dito sampad ka lang naman. Wala kang karapatan na bumisita dito." Walang habas na sinabunutan ni Cynthia si Jillian na kulang na lang ay ihampos ito sa pader sa matinding galit sa dalaga. "Aray," daing ni Jillian. "Pasensya na po kung nagpunta ako dito. Gusto ko lang naman na makibalita, tumahimik ka. Ang sabihin mo ay pumunta ka dito upang magdiwang. Kinuha mo na nga ang anak ko, pati ba naman ang asawa ko? Baka ikaw at ng kasabwat mong sindikato ang nagtangkang patayin si Hendrix." Nanlaki ang mga mata ni Jillian sa ming paratang ng ginang. Bakit naman niya iyon gagawin? Bakit siya ang pinagbibintangan nito? "Hayop ka! Ipapakulong kita!" Sigaw pa ni Cynthia habang patuloy sa pagsabunot sa dalaga. Mangiyak-ngiyak na si Jillian sa sakit pero hindi niya magawang saktan ito pabalik dahil kahit papaano ay may respeto siya sa mga nakakatanda sa kanya. May respeto siya dito. "Simula nang dumating ka ay gamulo na ang buhay namin. Sinira mo ang lahat." "Ma'am, tama na po, hindi." Pinagtulakan siya nito gamit ang kanyang buhok. Ang hindi inaasahan ni Jillian ay nahulog ang isang paa niya sa isang baitang. Nawalan siya ng balanse at nagtuloy-tuloy na ang pagkahulog niya sa hagdan. Si Cynthia naman ay nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa nangyari. Napadaing siya nang lumagapak siya sa ibaba. "Mom, what the heck?" Tandang padamdam panipik. Tuluyan nang napaiyak si Jillian nang marinig ang boses na iyon. Parang binugbog ang katawan niya sa impact ng pagkakahulog niya. Biglang may umalalay sa kanya na malalakas na mga braso upang makaupo. "Hey, are you okay? Bakit ka nandito? Who told you to come here?" Sunod-sunod na tanong ni Paxton habang hawak-hawak siya. Ngunit mabilis itong itinulak ni Jillian sa takot na madagdagan pa ang mga masasakit na mga salita na narinig niya. Hindi naman inaasahan ni Paxton ang ginawang iyon ng dalaga. Tangka pa sana niya itong hahabulin pero hinayaan na lang niya ito. Nilingan ng binata ang ina na ngayon ay pilit na umaaktong normal. "What did you do to her, Mom?" Itinulak niyo siya sa hagdan. Hindi niya napigil ang magtanong. "No, it's not my fault. It's just an accident." Syangga-syangga naman kasi kaya hayan at nahulog. Ingos nito at mabilis na naglaho. Napabuntong hininga si Paxton habang paakyat ng hagdan. Mabuti na lang at hindi gaanong kataasan ang hagdan. Madami siyang problema na kinakaharap. Pagod ang isip at katawan niya.
Wala na siyang oras pa para mag-alala sa ibang tao. His heart swelled upon seeing his father on the bed, almost lifeless. Tanging ang mga machine na lang ang nagdudugtong ng buhay nito. Milagro na lang daw kung madyay gising pa ito ayon na rin sa mga doktor. Binalingan ni Paxton ang ngayon ay umiiyak na ina. Kumuyam ang mga kamao niya. Hindi siya papayag na hindi managot ang may sala. Tinawagan niya si Cohen. Kamusta ang update? Meet me at the bar tonight. Doon tayo mag-uusap, yes. He needs alcohol in his system. Kamusta na kaya si Sir Hendrix? Nag-aalala na sabi ni Manang Glory habang nag-uusap silang tatlo sa kusina. Pati ang batang iyon ay hindi na rin umuwi. Wala man lang pagtanungan. Nakakatakot pa namang bumisita. Lamala pa naman ng buhay na tao si Miss Cynthia. Si Abby. Nagbaba ng ulo si Jillian at pinagmasdan ng usok na nanggaling sa maligamgam na gatas na iniinom niya. Medyo nananakit pa ang katawan niya dahil sa pagkahulog niya sa hagdan. Mabuti na lang at hindi napano ang ulo niya. Meron nga lang siyang mga kakaunting galos sa mga braso. Hindi naman niya masisisi ang ginang kung galit ito sa kanya pero ang pagbintangan siya sa nangyari kay Hendrix ay hindi naman ata iyon makatarungan. Malalim na ang gabi. Nasa kalagitnaan na ng tulog si Jillian nang walang ano-ano'y bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Dahan-dihan iyon na parabang ingat na hindi magising ang dalaga. Binuksan ni Paxton ang lampshade upang masilayan ang natutulog na mukha ng dalaga. Bumaba ang tingin niya sa katawan nito saka dahan-dahan na tinanggal ang polo na suot. Paxton licked his lips. Fuck it. He doesn't know that Jillian has a body to die for. Wala itong short at panty lang ang suot. Nakaramdam ng matinding pagnanasa ang binata habang binabaklas ang sinturon. Dahil ba sa especially rito ng alak kaya ganito ang nararamdaman niya? Umiling siya. Ayaw na niyang alamin ang sagot. Ang kailangan niya ay tikman ang putahe na nasa harap niya. Biglang nahirapan si Jillian sa paghinga na para bang may mabigat na nakadagan sa kanya. Bukod doon ay may humahalukay din na mainit na bagay sa loob ng bibig niya. Napadaing si Jillian at nagmulat ng mga mata. Sa nanlalabong paningin ay mayroon ngang nakadagan sa kanya at hinahalikan siya. May nakapasok na rapist. Itinulak niya ang lalaki at sisigaw na sana pero may kamay na tumakip sa kanyang bibig. Oh, you're awake? Bulong nito sabay dila sa kanyang leeg. Ang boses na iyon, si Paxton. Muli siyang kinubabawan ng binata habang patuloy siyang hinahalikan sa leeg. Nakainom ito base na rin sa halimuyak ng hininga nito. Anong ginagawa mo? Nahintatakutan niyang tanong. Itinulak niya muli ito ngunit lalo lang siyang dinaganan ng lalaki. Dama ko ang mga kamay ni Paxton sa kanyang mga dibdib at mariin iyon na pinisil. Mahinang napaungol si Jillian sa ginawa nito. You're so fucking sexy, bulong nito na lalong nagpatindig ng mga balahibo niya. Dapat ay matagal na natin itong ginawa. You're my wife and I'm gonna take you tonight. Mariin na papikit si Jillian habang ninanamnam ang ginagawa ni Paxton sa kanyang katawan. Nakakaramdam siya ng kakaibang kiliti. Isusuko ba niya dito ang sarili sa ikalawang pagkakataon? Mahinang napadaing si Jillian nang magising kinabukasan. Sobrang sakit ang lahat ng parte ng katawan niya. Madami ring mga pantal sa kanyang balat at ang iba ay nangingitim pa. Ngunit sa lahat ng iyon ay ang nasa pagitan ng hita niya talaga ang pinakamalala ang natamo. Kaunting galaw lang ay nananakit na. Paano naman kasi parang mabangis na halimaw si Paxton kagabi. Kulang na lang ay lapain siya ng buhay. Ganito rin ang mga pangyayari noong nagising siya sa club noon. Ang pinagkaiba lang ay wala si Paxton sa tabi niya ngayon. Napabuntong hininga si Jillian at napapangiwi na pumunta ng banyo upang maglinis ng katawan. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ba siya pumayag sa gusto nitong mangyari kagabi. Dahil ba natukso rin siya at gustong maramdaman ulit iyon? Kung noon ay wala siyang alaala noong unang gabi nila, ngayon naman ay halos naka-record sa kanyang isipan ang bawat eksena na nangyari kagabi. Gustong tumili ni Jillian. Ano na lang ang mukhang ihaharap niya kay Paxton nito? Bakit parang latang gulay ka? Puna ni Abby nang bumaba siya upang mag-agahan. Mabuti na lang at maagang umaalis ng bahay si Paxton. Masama kasi ang pakiramdam ko, sagot niya na totoo naman. Hindi na rin siya makakapos okay sa trabaho at sinabihan na lang ang mga ito. Nako, uminom ka agad ng gamot para maagapan, si Manang Glory.
Pagkatapos kumain ni Jillian ay bumalik ulit siya sa kanyang kwarto upang magpahinga. Kailangan iyon ng katawan niya. Magaling sa kama si Paxton kaya hindi na siya nagtaka kung bakit baliw na baliw si Lily dito. Napapikit siya ng mariin. Kasal at mag-asawa man sila ni Paxton ngunit pakiramdam niya ay mali ang nangyari. Naglabas lang siguro ito ng stress dahil sa mga kinakaharap na problema. Buong maghapon si Jillian sa kwarto niya. Kinagabihan ay hindi ulit umuwi si Paxton at mukhang sa hospital ito naglagip. Sa sunod na araw ay nakatanggap si Jillian ng tawag sa kaibigan niyang si Barbie. "Oh, napatawag ka. Oh my God, Jillian. Kailangan mong pumunta dito ngayon din." Anito sa naaalarmang boses kaya pati tuloy siya ay naalarma rin. "Ha? Bakit? Anong nangyari? Pinagbabaril yung bahay niyo kanina lang." "Ano?" Muntik nang nabituan ni Jillian ang cellphone. "Bakit pinagbabaril?" Parang namanhid ang utak niya. Sino naman ang magtatangka na gawin iyon? Hindi ko alam. Ang mabuti pa ay pumunta ka na rito para makita mo kung ano ang nangyari sa bahay niyo. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Jillian at agad na pumara ng taxi. Lunch break nila kaya mas madali siyang makakaalis. Sa dami ng mga absences niya ay baka tanggalin na siya sa trabaho. Papasok pa lang siya sa kanilang lugar ay madami ng kumpulan ng mga tao na nakikiusyoso. Kailangan pa niyang sumiksik upang makadaan. At nang makita nga ni Jillian ang sinpit ng kanilang bahay muntik na siyang matamba at mahimatay. Agad naman na lumapit si Barbie nang makita ang kaibigan. "Sino ang may gawa nito? Bakit ang bahay namin?" Aniya sa nanginginig na boses tadtad ng bala ng baril ang kanilang bahay. Basag ang mga bintana at halos matuklap na ang ilang mga kahoy na parte ng bahay. "Hindi ko alam. Nagsitakbuhan na kasi ang lahat palayo nang marinig ang putok ng baril." Ngunit base sa mga iilan na mga nakakita ay nasa 5 mga kalalakihan daw. Hindi na nga namukan dahil nakasuot ang lahat ng bone. Hindi nakapagsalita si Jillian at pumasok na sa loob ng bahay. Sobrang kalat. May mga nabasag, butas-butas ang mga sofa, sira ang TV at halos lahat ng mga kagamitan nila. Napasalampak si Jillian sa sahig at sinapo ang noo. Naiiyak siya at naguguluhan. Sing naman ang gagawa nito. Wala naman siyang naalala na atraso sa iba. Paano na lang kung hindi umalis ang kanyang mama at Kuya Ruben? Nanindig ang mga balahibo niya sa isiping iyon. Ito ba ang masamang pakiramdam na naramdaman niya noon? Baka naman may taong galit sa inyo. Itong bahay niyo lang ang pinuntirya eh. Hindi rin nilooban upang takawan. Umiling si Jillian. Wala silang kaaway upang isipin na iPad amba sila. Naalala niya si Madison pero agad din niya iyong tinanggal. Maganda ang naging paghihiwalay nila kahit papaano. Tumupad siya sa usapan, ganun na rin ito. "Ano nang balak mo? Sasabihin mo ba ito kay Nay Carmela?" "Nako, paniguradong mag-aalala ang mga iyon sa iyo. Sa tingin ko ay hindi na. Ayaw ko silang mag-alala pa sa akin dito. Bibigyan ko lang sila ng alalahanin kapag sinabi ko ang nangyari sa bahay," aniya sa kapilit na ngumiti sa kaibigan. Gusto na sana niyang linisin ang buong kabahayan pero hindi pa raw pwedeng galawin dahil sa isasagawang inspeksyon ng mga pulis. Habang nasa biyahe pauwi si Jillian ay lumilipad ang isip niya. Natigil lang iyon nang biglang may tumapat sa motor sa katapat niyang bintana ng taxi na sinasakyan niya. Parehong naka-helmet ang dalawa. Hindi niya alam kung napa-paranoid lang siya pero bigla siyang kinabahan lalo na nang bumaling sa kanya ang lalaki sa likod. Parang umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang ulo nang makat ang naglabas ang lalaki ng baril, itinpat sa kanya at kinalabot ang gatilyo. Napasigaw si Jillian. Akala niya ay katapusan na niya pero naging maagap ang driver ng taxi upang ibaba ang kanyang ulo. Umabant ang sasakyan pero sunod-sunod naman na ang nakakatakot na putok ng mga baril. Nakatikip lang ng tenga si Jillian habang walang tigil ang pamamalisbos ng kanyang mga luha. Sobrang ingay na ng paligid ngunit nanatili lang siyang nakayuko. Hindi na niya alam kung ano ang nangyayari pero may nakikita siyang masaganang dugo na umaagos sa sahig ng sasakyan sa tapat niya. Hindi na niya maramdaman ang katawan sa labis na panginginig sa takot. May tama ba siya? Ilang saglit lang ay nagdilan na ang paningin niya. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Ang mukha ni Lance ang una niyang nabungaran pagkadilat niya ng mga mata. Nasa hospital siya at may benda ang braso at balikat niya. Muling nagbalik sa kanya ang mga nangyari bago siya mawalan ng malay.
Buhay pa ako, yuzel niya habang ini-inspeksyon ang katawan kung may iba pa ba siyang sugat. Tiningnan lang ni Lance si Jillian. Hindi man lang mernangiti at diretso lang ang mukha. Pwede na pa akong lumabas. Okay na ako eh. Malakas na ang pakiramdam ko. Napabuntong hininga si Lance. Hindi pa pwede. Bukas ka pa pwedeng ma-discharge. Ganon ba? Natahimik ang dalawa. Wala namang uuwian si Jillian. Wala namang mag-aalala sa kanya kahit na mawala siya ng ilang araw. May ideya ka ba kung sino ang maaaring gumawa nito sa iyo? Antag ni Lance sa katahimikan. Muling nagbalik kay Jillian ang takot na naramdaman noong nasa loob siya ng sasakyan. Gusto na sana niya yung kalimutan hanggat maaari. Hindi ko alam. Wala naman akong alam na kaaway ko, aniya sa maliit na boses. Nakakasiguro ka ba dyan sa sinabi mo? Si Lance na seryosong nakatitig sa kanya. Wala kang ang kaaway pero baka may taong galit sa iyo na gusto kang mawala. Natigilan si Jillian saglit. Hindi niya alam pero bigla na lang pumasok sa isip niya ang nakangising mukha ni Lily. Lang araw na nga niya itong hindi nakikita. Hindi man sila nagkikibuan pero alam niyang isinusumpa siya nito. Si Sir Hendricks. Kung hindi dahil dito ay malamang na noon pa nakapag-file ng divorce si Paxton. Naambush ito, pinagbabaril ang bahay nila tapos ngayon ay may nagtangka ng buhay niya. Hindi kaya. Napatitig siya kay Lance na naghihintay ng sagot niya. What? Hindi kaya ay naniningil na si Lily.